I don't believe that they are wicked. My impression to them was there are good dwarves. Then, when that happened, I realized na all dwarves are demons and they all belong to Satan. Tahimik at payak ang pamumuhay nila Armon sa isang probinsya sa Cotabato. Ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isip ang mga kababalaghang kanyang mararanasan. Gusto kong i-surprise yung mga katulong helpers namin sa poultry farm. Habang nag-crawl ako sa grasses, bumunggo ako sa mound. And then, pagbunggo ko sa mound, tumunog siya. Sabi niya, boom. So nagulat ako. Sabi ko, bakit ganitong tunog ito? Boom. So out of curiosity, gusto kong makita ngayon kung ano ang nasa loob ng mound. So I pull off my dagger and tried to open the mound. Nagulat ako na hindi ko siya mabutasan. Hanggang sa ang ginawa ko, tumayo ko, hinawakan ko with my both hands. Sabay tusok ng knife sa mound. Hindi talaga nabutasan. Inulit ko at inulit, ulit-ulit. So it was really unbelievably solid. So isip ko, this is impossible. The more naging impossible, kahit pinupukpok ko siya ng knife ko, lalong tumutunog. The next day, dahil nga hindi pa ako na-satisfy, what I did was, siguro mga sunrise, and discovered that the mound is really soft. So binutasan ko yon. Pagbutas ko, ang lambot lang pala nito. Tapos pag pinalo mo, hindi naman tumutunog na parang bass drum. It's the ordinary soil, no? And then later na-discover ko that this mound, meron siyang parang tunnel that led to another mound. And pagdating ko sa dulo, ang dami pala nito. Ang dami pala ng mounds. Sinira ko naman yung next. And then pagdating sa dulo, meron na namang mound. Nakatago siya sa mga damo. So sinira ko na naman lahat. Ang dami kong sinira. Arman? Anak? Arman? Ba't naman? Ba't nandiyan ka? Anong ginagawa mo dyan? After that, I was not feeling well. Ano ba ang narinig? On and off ang sakit ko. Everything was like impossible and everything was not doing well. At the same time, not, para bang hindi sa akin na favor. So hindi na natigil po yon. Kaya sinabi ko rin sa aking parents, what happened or the consequences after destroying the leveling of the mounds. And then my father said, sabi niya, anak, nasira mo yung bahay ng mga duwende. And sabi niya, don't worry, I have friends in Luzon who have friends, mga duwende. And then sabi niya, tatanungin ko sila, anong dapat nating gawin. I was told to be there on this time before 6 o'clock in the afternoon and then i-present mo yung peace offering. Sabi niya, tumayo ka lang doon, maghintay ka. And then to my surprise, I heard a marching sound. And then nakita ko habang marami yun parang yung fancy drill. Tumutumba yung mga damo. Natakot ako. Yung feeling mo na, hindi mo alam kung tatakbo ka o ano, ang mahirap na hindi mo nakikita Pero nakikita mo yung damo hanggang sa tumigil po sila sa harapan ko. Pasensya na po mga duwende. Hindi ko po alam na bahay niyo pala yun. Pasensya po nasira ko yung bahay ninyo. Sana maging magkaibigan tayo. Ito po, para sa inyo to. Ayoko na po ng gulo. Ang hindi alam ni Armond, ang pakikipagkasundo sa maliliit na nilalang ang simula ng di maipaliwanag na kaganapan sa kanyang buhay. The very next day po, paggising ko sa umaga, hindi na ako masakitin. Masarap na yung pakiramdam. And then, sa ilalim ng kama ko, when I opened it, under the cushion, napansin ko po, napakaraming pera. Then nagulat ko, wow. Ang unang isip ko, sino naglagay nito? Kailan ako nagkaroon ng ganitong pera? Ang daming pera. Naisip ko, baka galing sa kanila. It's like a way of them acknowledging, receiving the